Naihain na sa Secretary General ng Kamara ang ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa mambabatas na nag-endorso ng reklamo, na i-refer na rin yan agad sa tanggapan ng House Speaker. Nakatutok si Darlene Cai. Opisyal nang tinanggap ng Office of the Secretary General ng Kamara ang ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Private complainant ang grupong bayan o Bagong Alyansang Makabayan na inendorso ng mga kongresista ng Makabayan Bloc. Sinabit na namin at nandyan na si Secgen Garafil at nireceive na ng kanyang opisina personal na inabot namin ang complaint sa kanya. So wala nang duda rito, no? Filed and received by the Office of the Secretary General. At ang malinaw na nakasaad sa rules ay the Secretary General shall immediately refer to the Speaker. No? So yan ang inaasahan natin ngayon. Natanggap niya na. Hindi tinanggap ng Office of the Secretary General noong nakaraang linggo ang nasabing reklamo dahil wala raw authorized na tumanggap nito dahil nasa ibang bansa noon si House Secretary General Cheloy Garafil. Sabi ni Tino, matapos tanggapin ang kanilang reklamo, agad naman daw itong inirefer ng Office of the Secretary General sa tanggapan ni House Speaker Bogie D. Base kasi sa Rules of Procedure in Impeachment Proceedings ng Kamara, kailangang immediate o agad-agad ang pag-refer sa Speaker ng isang impeachment complaint. Pagkatapos nito ay kailangang isama ng Speaker ang verified impeachment complaint sa order of business sa loob ng 10 session days at saka ire-refer sa Committee on Justice sa loob ng 3 session days. Dahil nagbalik na ang sesyon ng Kamara, tumatakbo na rin ang pagbibilang ng mga araw para mangyari ang mga yan. We insist that the second impeachment complaint must be included in the order of business at hindi magamit na may first impeachment complaint na para ma-activate na yung 1-year bar and hindi ma-consider yung second impeachment complaint. Ikadidismaya raw ng grupo kung hindi maisama ang inihain nilang impeachment complaint dahil meron daw dong mga argumentong wala sa naunang impeachment complaint na inihain ng abogadong si Andre De Jesus. Obviously, magiging malinaw na maniobra yon kung mag-iitsapwera sila ng aming complaint o iba pang complaint na maaari pang dumating. No? So, malinaw na paborito sa presidente pagka ganon. No, lalo pa at sinasabi na yung naunang complaint ay somehow or other associated din daw sa Malacanang. No, so talagang magdududa ka at malinaw na paglapastangan ito sa constitutional process ng impeachment at pagpapanagot sa presidente. No, kaya dapat hindi mangyari yon. Nauna nang itinanggi ni De Jesus at ng Malacanang na sinadyang pagsasampa ng umano'y malabnaw na impeachment complaint. Bukod sa grupong bayan, nagtangka rin at nabigo ang ilang dating opisyal ng gobyerno na maghain ng impeachment laban sa Pangulo dahil wala nga si Secretary General Garafil noong nakaraang linggo. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang panig ni Garafil. Nauna nang sinabi ng Malacanang na handa ang Pangulo sa mga reklamo at malakas ang loob niyang wala siyang nilabag na anumang batas. Ang presidential son naman na si House Majority Leader Sandro Marcos, hindi raw sasali sa anumang diskusyon o debate kaugnay sa impeachment complaints na kinakaharap ng kanyang ama. Ito ay para raw pangalagaan ang integridad ng Kamara. Para sa GMA Integrated News, Darlene Cai, nakatutok 24 oras. Samantala, kani-kanina lamang ay formal nang na-refer sa House Committee on Justice ang dalawang verified impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos.